paniniwala namin doon kasi ay kalahating Roman Catholic sa kalahating Pagan. Ito po ay sa lugar namin sa Benguet. Ang kadalasan na trabaho ng tao ay magsasaka. Pagkatapos na manggaling sa bukid, usually ang ginagawa, nagiinuman na yan. Hanggang college, hanggang sa magpulis ako. Naging way of life ko na yung pag-iinom. Noong 2003, na nag-decide na ako na mag-asawa, pulis na rin ako noon, may trabaho na rin akong stable. After our kasal, naging problema pa rin yung pag-iinom ko. 2017, Number, alam mo na siguro yung nangyayari. Nilusob ng ISIS ang Marawi City. So we have to augment our troops there, the 1st Battalion. Get ready your crisis response group. You will be boarding the C-130 together with the Hilarat. I recommend Lieutenant Colonel Maliban sir to lead in my behalf. Okay, very good recommendation. naging contingent kami ng SAF para mapunta sa Marawi at ang naging SAF commander ay si Brad Rix Malimban. Nung nasa Marawi kami, nakitaan ko si Sir Malimban ng leadership na kakaiba. Parang na-amaze ako sa kanya. Kaya one time, tinanong ko si Brad Rix, Saan bang religion niya? actually, hindi ko po kilala talaga ang kung ano ang dating daan. Every time na magpapahinga na kami, sinisilip ko siya palagi. Pinapatay niya ang ilaw. Only to find out na nagdarasal siya. Hanggang sa sabi ko sa kanya, Sir, pag mabuhay tayo, pag makalusot tayo sa labanan na ito, gusto ko na rin sumama sa religion nyo. Hanggang sa awan ng Diyos na nakaligtas naman kami, immediately nag-undergo kaagad ako ng indoctrination. But before that, nagpaalam na rin ako kay Mrs. na yun din ang kinasama ng loob niya ulit sa akin dahil ayaw niya talaga. But anyway, tinuloy ko pa rin na nagpa-indoctrinate. At nagdasal na lang ako na, Lord, gabayan mo ako sa aking decision making. At simula nung nagpabautismo ako ng November 24, 2017, abruptly, I stopped drinking talaga. So pag uwi ko sa bahay, instead na makipag-inom ako sa barkada ko, naasikaso ko sila, nagluluto ako, at tumutulong ako sa bahay. Napansin siguro ni Mrs. dahan-dahan na nagiging ganon yung partner niya. Na-appreciate naman niya, sinabi niya kaagad sa akin. At minsan nga, hindi ako nagpaalam na uuwi ako sa amin. Nanonood siya ng programa ni Brother Eli. Hindi ko siya pinansin, hindi ko siya pero nakita ko Brother Eli yung pinapanood niya. Kasagsagan pa ng COVID noon. Dahil sa patuloy na pagtaas ng coronavirus cases. After 2 days na nandyan siya pumasyal, umuwi siya, na find out ko na nagpositive pala ako. Ang bigat agad ng dibdib ko kasi alam ko na pumunta si Missy sa akin at alam ko na magpa-positive din siya. At alam ko rin na kung mag-positive si Missy, sigurado positive na rin yung mga anak ko. Talagang torture sa akin kasi hindi ko man lang sila matulungan, hindi ko man lang sila mapuntahan dahil naka-quarantine din ako. Everyday nagdadasal talaga ako. Pinagdarasal ko na, Lord, tulungan mo yung family ko. After 14 days, halos sabay-sabay kami. Mas nauna pa sila na lumakas kaysa sa akin. Alam ko na ang Diyos ay hindi ako pinabayaan. Nasa Force Commander ako ng RMP 4A. Alam ko na mapapalaban ang tropa kasi nga sigurado na andun talaga yung mga kalaban. So, nag-decide ako na samahan sila para mag-guide ko sila. Pero before that, talagang lumuhod talaga ako. Nagdasal ako. Umakyat na kami sa bundok. Ang bitbit ko na tao, 18. Pang 19 ako. Andun sa intelligence ay marami-rami yung kalaban. Mga 50 siguro o mababa ng konti. Doon, kalihok. Pagpasok mo, dadaan ka doon sa dalawang kahoy. Pagpasok namin, nagkaroon na ng labanan doon.
hanggang sa natapos namin yung labanan. Madaling araw yon. So, kinlear na namin yung area. Pero doon sa area kasi walang signal. So, I have to go up. Umakyat ako sa taas para mag-report. Ngayon, sinalubong ako ng kapatid. Nung naiwan ako doon, nang nag-secure ako sa kabilang side, may kabady ako doon. May nakita akong napaka-pulis na na ilaw, na parang flashlight pero hindi, diretso siya sa diretso sa langit, papunta doon sa kung saan yung nag-umpisa yung putukan. Pinayon ako ng balahibo talaga na alam ko na ginabayan kami nung gabi na yon. Alam ko na binantayan kami ng gabi na yon. Kaya walang nasugatan kahit isa sa amin. Isa talagang blessing na makasaksi ng ganon at makaranas ng pagliligtas. Lalong napapalakas ang faith mo dahil sa mga nakikita ng sarili mong mata. May mga ganon pala na kapag tayo ay naniniwala at nasa tamang direksyon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Palagi ko ngayon kinukwento sa mga kapulisan na hindi natin mababago ang entire PNP organization kung hindi natin mababago ang individual na pulis natin. Paano mo sila baguhin? Through spiritual na transformation. Dapat tama yung mga aral na pumapasok sa isipan mo at sa puso para mabago ka na tunay. Ako po si Brad Lambert Alban Suerte at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.